Iboto ng mahal na ina ng Fatima at ng Divine Mercy ang 85 taong gulang na si Nanay Cristina. Tandang-tanda pa niya ang maamong mukha ng yumaong si Pope Francis at ang matamis nitong ngiti nang magdaos ang Santo Papa ng makasaysayang misa sa Tacloban noong 2015 para sa mga biktima at survivors ng mapaminsalang Super Typhoon Yolanda. Si Nanay Cristina ay isa sa mga nabigyan ng pag-asa at katiyakan na kasama ng mga Taclobano ng Diyos sa pinakalugmok na bahagi ng kanilang buhay noong panahong iyon. Isang dekada ang nakalipas, muling bumalik sa tarmac ng Daniel Z. Romualdez Airport si Nanay Cristina at nakilahok sa misa ng pasasalamat ng mga Taclobanon para sa yumaong si Lolo Kiko. Maligaya po ako. Kaya lang hindi ako nakalapit sa kanya dahil maraming tao. Mahal namin ang Santo Papa, hanggang ngayon, nagdadasal pa rin kami para sa kabutihan ng kaluluwa niya. Ang magkaibigang sina Lenny at Flor, pawang taga-Tacloban, ay pinalad ding dumalo sa misa ni Pope Francis noong 2015. Parang nakakatindig balahibo. Yun, kakaiba, tapos nag-iyakan kami. I'm really very excited to see the Pope. So a day before he arrived at the Tacloban, na talagang nag-stay kami dito overnight. Bagamat parehong nalungkot nang mabalita ng pagpanaw ng Santo Papa, nabuhayan naman sila ng loob sa isiping kasama na ni Pope Francis si Jesucristo. I feel comforted when I remember that Jesus is with him na. Nakisakay naman sa C-130 aircraft ng AFP ang nooy baguhang journalist na si Joy Cantos upang i-cover ang misa ng Santo Papa. Ramdam pa ni Joy ang mataas na emosyon ng mga Taclobanon nang lumabas ang Santo Papa, lula ng eroplano, suot ang dilaw na kapote. Kitang-kita niya kung paano nabuhayan ng loob ang mga biktima ng unos mula sa presensya ni Lolo Kiko. Tumatak sa akin na sinabi ng Santo Papa, I don't know what to say to you. I am here with you. Tapos bless niya yung mga tao. Kita mo yung habang umuulan, umaagos yung luha ng mga tao, pero at the same time masaya lang. Isang pagpapala ng propesyon naman ang sinariwa ng mamamahayag na si Ryan Pakpako nang siya ipadala ng kanyang opisina sa Tacloban. Nasaksihan niya kung gaano kabuti si Santo Papa Francisco at kung paano nito buong pusong idinaos ang misa sa kabila ng malakas na hangin at ulan. My part, talagang kakaibang coverage kasi you witness the faith in its purest form na kumbaga hindi lang to isang simpleng istorya, pati yung soul mo na-touch ni Pope na you're not only doing this for your work but of course yung to strengthen your faith. Sabi ko nga, I will carry this experience with me forever. Yeah, I'm blessed again to cover the 10th year anniversary of his Mass, and then at the same time, of course, through Speaker Martin Romualdez, to honor his legacy hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Samantala, noong linggo, idinaos ang huling Novemdiale Mass o ang 9 na araw na pagluluksa at pagdarasal sa St. Peter's Basilica para kay Pope Francis. Handa na rin ang Vatican para sa gaganaping conclave bukas o ang paghalal ng susunod na Santo Papa ng 133 cardinal electors. Ang gaganaping conclave ay ang may pinakamaraming Filipino cardinal electors sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Ito ay kinabibilangan ni Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.